Good evening, everyone. Happy third night, uh, 3 of 4. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, Anastasio family and Meneses family. PQ, good evening sa iyo. All right, let's start with our praise report and prayer request. Go ahead, Anastasio family. Let's do this. Good evening po. Good evening po. Praise report po namin is kahapon po nandito po yung magkapatid na Adviento po. Nag-practice po sila para sa With Jeannie. with Jeannie po pala. Nakapag-practice po sila and nag-guidean po ni Aldrin yung sa mga notes. And naging maayos po. May kasamang parang discipleship na rin, no? Pero ako sa gitara, sinetap ko yung gitara ni Michelle. Yun po. And nagpapasalamat po kami kay Lord dahil Naka-off na, di ba? naayos po yung maghapon namin na Buto sila may time po ang sila lahat. dad, no? Prayer request po is yun po, maging safe and successful po yung lab retreat po sa Friday. So, si Michelle yung magtutugtog. The drums po yan. Si Alison po magigitara. The Oh. drums. Gusto lang po kasi nila matutong gitara. Tinuruan ko po sila mag-gitara po yung easy way of playing the guitar. Oh, that's good. Girl band, ah. Po. So praise the Lord po. At saka nakakatuwa po kasi si Marla was nagwa-warm up na po siya sa amin, nag-open siya ng mga testimonies. So praise the Lord po. Oh, that's good. Ang maganda doon tama yun, ano? May kasamang discipleship talaga yan eh. Hindi mo aalis, no? Sa lahat. Kasi ang discipleship kasi, madaming form. Yung Sunday preaching, it's a discipleship, no? Everybody's learning on the sermon. Yung kumakain kayo sa fellowship sa courtyard, it's a discipleship. Yung nagtuturoan kayo sa per ministry, halimbawa, ang ministry mo ay Ministry of Health, nagbubuhat ka, tatapon kang basura, tinuturuan mo yung younger person, it's a discipleship. Kumbaga, hindi lang napapansin ng mga tao na discipleship comes in many form, no? At ang pinakamalaking form ng discipleship na dapat maintindihan nating lahat is doon sa ministry mismo, no? Yung finding a person younger than you, or not necessarily younger, but younger in spiritual maturity, and teaching them uh, not necessarily yung ano lang, yung skills lang sa paggitara, but teaching them about life and Jesus and everything. So, thank you for teaching them skills and discipleship. Yeah, it's a good no, kumbaga it's a good thing to hear na these young people are very much interested in improving their skills at the same time improving their spiritual life, di ba? So, siyempre, ano yan, ang discipleship, it's an attraction. Yan. Salamat sa inyo, Anastasio. At saka, meron pang in and out, ano? Okay, thank you, Anastasios. Good evening sa inyo, Meneses family. Good evening. Hello po. Good evening. Ayan. Good evening po. Praise report po ay safe yung pa rin po, safety po, protection po ni Lord sa lahat. Tapos nag-birthday din po yung kapatid ko today sa Pilipinas, si David. So, ano po, may nangyari po kasi sa kanya sa work niya. At ano po, pinag-pray po talaga namin na mag-extend po ng grace yung boss niya at hindi po siya ano po, na parang naging maganda po yung naging solution po dun sa problema dun sa work niya. Mm. Yun. At the same time, natuto rin po siya ng lesson na to be extra careful next time. Yun po. So, hi Caleb. Tapos, yung ano naman po, prayer request po, yun pa rin po, yung surgery pa rin po ni Hazel, Alab Retreat, Mm. yung vaccination po ni Caleb sa Sabado na
wala pong reaction. Nakakatuwa din po, praise report din po kasi si Caleb ang daldal na. Ang ingay Mhm. na rin po. Parang may signs na rin po siya ng crawling. So, Mm. milestone din po. Tsaka magana po siyang kumain kahit sa solids po. Po. Ayan po. Ayun po, nag-iingay. Kala ko magaang na yung timbang, parang di ako Ay! maniniwala. Hindi rin po ako maniniwala. Magaan ka na daw. Ah, ayun po. Ayan. So, thank you, thank you. Good evening sa iyo, Tyron Raimundo. Tyron John Raimundo. Alam niyo ba na si Tyron ay Tyron John Raimundo? TJ yan, TJ. Good evening, Um, TJ. Good evening po, Pastor Jeff. Praise report ko po, muntikan nang nakatakas po yung alaga ko sa Naku po. bahay. Pero buti lang parang nahaharangan ko just in time. Mhm. Kasi like yung alaga kong yun may tendency gusto kasi siyang hinahabol. Mm. Pero paminsan, syempre akala niya laro-laro, lalabas ng bahay, syempre, pag sa labas ng bahay may mga kotse. So parang parang kumbaga mahirap. Yeah, kasi akala niya lahat laro, eh kaso syempre, yung mga kotse naman, injuries are not a joke. So munti ka siya nakatakas, but like praise the Lord na parang naharangan ko po siya just in time. So, yung prayer request po, ganun rin po sa work, sa school, and sa upcoming Alab Night po. Excited na ako sa Love Night. Ayan. Thank you, Tyron. Magandang gabi sa inyo, Pastor Bong, Sister Terry. Good evening, good evening. Good evening po sa inyo lahat. Evening po. Sa amin Pastor Praise Report, yung traveling mercies about sa amin na we're safe, we're home. Tapos, thank God sa kuwan niya, daily provision, protection sa bawat isa sa amin. Sa work ko, smooth yung kuwan kanina, yung mga trabaho, then ang prayer request, protection pa rin pastor tapos sa mga bata sa camp nila na they'll be safe, traveling mercy also for them. Tapos isa akin pastor, bukas ng umaga madaling araw may trabaho kami na erection ng beam, so request ko everything will be smooth na walang aberya. Ayun lang pastor, thank you. Ayan, sige. Ulat lang. Okay, salamat po, Pastor Bong. Good evening sa iyo, Alison May. Alison May. Ito na po. Hello po, Ayun. next report ko po is, yun nga po, nakapag-practice po for the Alab retreat. And then praise report po is, nakapag-meeting din po for the VBS. So, Mhm. ang prayer request naman po is, praying na maging successful po yung Alab retreat, na ma-open up po namin yung heart namin and maging transformational po spiritually Mhm. yung retreat. And also po, bukas po pupunta po ako sa financial aid, so I pray everything will go smooth. And additional na din po yung sa, pa-pray po yung sa VBS po. Yan po, thank you. Yes. Ilang sulat ko lang. Finance aid. Okay. Good evening sa iyo, Tita Peps. Gandang gabi. Praise support and prayer request po. Good evening sa lahat. Praise report. I thank God, dumating na po kanina na-interview na po ako kanina ng IHSS para Mhm. sa renewal ng IHSS. And I hope it's favorable. I-request ko pa rin po yung kay Hazel na surgery this coming next month at saka protection sa mga anak ko. Yun lang po. Thank you. At saka yung allergy ni Caleb. Yun Mhm. po. Thank you very much. Amen, amen. Salamat po. Okay, sandali lang po. Meron dito tayong may nag-text. Ayan.
So, ay, hindi. Ayun, sabi dito. Love that Marla is opening up. Thank you, Lord. Oh, okay. Sabi ni Ate Malen. Ayan. Praise the Lord. Yeah, discipleship help us also to open up kasi it's more personal. It's more, kumbaga huwag kayong mahiyang mag-disciple, no? Huwag yung isipin. Kasi ganito sabihin sa inyo ng enemy, nako, disciple ka eh. Ikaw nga, hindi mo maayos sa sarili mo eh. Hindi. Kasi alam niyo, ang discipleship is impartation of life. No, kadalasan sa experience ko, dati ayaw ko mag-disciple kasi baka mahawa sa kalokohan ko yung dinidisciple ko. Pero alam nyo, sa experience ko, mas natuto akong mag-ayos. Kumbaga, napilitan ako mag-ayos. No? Kumbaga, kasi siyempre, mag-i-impart ako eh. Kailangan kakitaan ako ng kaayusan nung dinidisciple ko. So, nakakabuti sa akin, no? Una-una sa akin eh, hindi sa disciple eh. So, Ah, tsaka yung pagdi-disciple, intentional yan eh. Step by step hanggang sa matutunan mo siya. Wag ka lang aalis dun sa tinuturo nga natin, yung pattern ni Paul tsaka ni Timothy. Kita mo kung paano ah, ah, tinidisciple ni Paul si Timothy. Nagsimula siya doon sa teaching Timothy how to guard the truth. Diba? Sabi ni Paul, kailangan yung pundasyon mo matibay. Kailangan ganun, ganun. So, dapat ikaw rin, no? Patitibayan mo pundasyon mo para makita sa'yo ng disciple mo. Tapos, makita mo doon, ini-encourage palagi na sinusulatan ni Paul si Timothy. Ikaw ngayon, napaka-modern ng buhay natin. Hindi mo kailangan ng epistle of PJ. Hindi na ganun eh. Kumbaga, GC lang ngayon. Group chat, Facebook Messenger, text message. No? Kumbaga, share mo lang yan, bawa, nag-devotion ka na umaga, tapos nag-speak sa'yo si Lord about something na na-encourage ka. Share mo yun doon sa dinidisciple mo. Alam mo yun? Kumbaga, it's more of, discipleship is talaga more of encouragement, teaching them how to live a godly life. No? So, uh, I tell you the truth, ikaw ang unang-unang makikinabang pag nag-disciple ka. Ayan. Ayan, driving si Ate Malen. Ingat ka, Ate Malen. Drive safely. Okay, magandang gabi sa inyo. Lola Fe, meron po ba kayong praise report and prayer request? Lola Fe. Yun pong yesterday po, ganun pa rin po. Mhm. Thank you. Okay, salamat po, Lola. Ah, pero Pastor, correction doon sa part where yung about my gut, yung liver ko. Mhm. Yung kidney ko po ay may mga stones. So, tapos yung liver ko was inflamed. And then, yun ang request ng prayer ko po. Correction po. Stones sa aking kidney at saka inflammation sa liver. Yun lang po. Ah, Thank you. Yesterday po. Thank you so much. sige po, kaya inayos ko na po. Salamat po, Lola Fe. Thank you, Pastor. Okay, mag-good evening muna tayo. Good evening sa iyo, Lakay, Kuya Manny, Pastor Bert, Sister LV, The Advientos. Magandang gabi sa inyo, PQ, Ate Malen, Aldrin and Jasmine. The Meneses, good evening, Tyron Chan, Pastor Bong, Sister Terry, Allison May. And good evening kay Tita Peps and Lola Fe. Ayan, magandang gabi sa inyo. Okay, so tayo magsimula na, no? At ayan. Admit natin si Kiko. Ayan, sandali lang po. Ayan. Ayan, ayusin lang natin. Okay. Mhm. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to the day 3 of 4. At mid-year upper Zoom prayer and fasting tuwing alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Huwebes. Ngayon ay July 15. Ayan, na-enjoy nyo ba ang ating prayer and fasting? Alam nyo, ang prayer and fasting dapat ina-enjoy. Hindi dapat kinatatamaran o kaya parang, ay, naku, pray na naman, magugutom na naman ako. Hindi, no, kailangan, isang bagay na kumbaga ginagamit nyo para makipagniig sa Panginoon. So tapos na tayo sa praise report and prayer request. Tayo magbulay-bulay na sa salita ng Diyos, reflecting on the Word of God. So dito pa rin tayo, no, sa apat na gabi na series
about sa Daniel chapter 3. Ano ba yung nangyari doon? No? Ang title ng pinag-uusapan natin, Faith in the Fire. At ito ay prelude na teaching para sa darating na Sabado para sa ating mga young adults. No? Day 3. No, ang title ngayon ay You Are Not Alone in the Fire. Hindi ka nag-iisa sa mga oras ng pighati, oras ng problema, oras na ikaw ay sinusubok ng buhay. Sabi sa Daniel chapter 3 verses 24 to 25, Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed. Ang sasalita dito si King Nebuchadnezzar. Sabi niya, naku, bakit naging 4 yung tao sa loob? 3 lang yung pinasok natin dyan. No, na naglalakad pa sa loob ng hurno na napakalakas ng apoy. Hindi lang yun, nawala na yung kanilang tali, nakalag na, napigtal na. Kasi nga nasunog na yung tali, sila hindi. At hindi lang yun, hindi sila nasaktan. Unharmed. Ayan. Sige, manalangin tayo. Salamat, Panginoon. Lord, we pray na kayo po, Panginoon, na magturo ngayong gabi. Patuloy niyo pong puspusin ng karunungan at kami matuto mula sa inyong salita. Nawa ay kami inyong pagpalain, ingatan at patuloy po na matuto at lumago sa inyo sa aming spiritual na buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. God could have stopped Shadrach, Meshach, and Abednego from entering the furnace, but He did not. Pwede naman na pigilan na ng Panginoon, no? Pwede naman na magpaulan si Lord na malakas and then bahain niya yung lugar o di patay yung apoy, di ba? Pero hindi, no? Inayaan niya. He allowed it, no? Na makapasok yung 3. Kumbaga, mas greater yung event na mangyayari. Instead, God met them inside the fire. No, kumbaga, He allowed the 3 to get inside. Instead na patayin niya yung fire, kumbaga, He met them inside the fire. Diba? Para sa buhay natin. Sometimes He allow things na nangyari sa atin na nasasaktan tayo or alam mo yun, mga bagay na hindi natin gusto. Pero instead of tanggalin niya yun, sinasamahan niya tayo doon sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, nagdurusa. Kaya nga kadalasan kung na-experience nyo, mas ramdam niyo yung Panginoon sa mga oras na ikaw ay nagdurusa at nahihirapan. This is one of the beautiful truths of our faith. Sometimes, God delivers us from the fire. And sometimes, He walks us through the fire. Diba? Baga from the fire, He delivers us. Instead of that, He walks us through the fire. Diba? Sarap pakinggan nun eh. Nebuchadnezzar expected to see 3 men suffering. No? Instead, he saw 4 men walking. Na wala man lang kagasgas-gasgas. The fire that was supposed to destroy them became the place where God's presence was revealed. 'Di ba? Alam niyo yun, minsan may problema ka sa buhay mo, parang eto na yung end of me. Parang tapos ako dito sa problema na no. Diba? Minsan may mga tao, katulad ng madami akong testimony, parang nakulong, tapos sabi nila, nako, tapos na ako dito sa Muntinlupa. Ito na yung katapusan ko. Pero nangyayari, no? It became it became the place where God's presence was revealed. At doon pa sila kinatagpo ng Panginoon. Kagaya nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Maybe you are in a difficult season today. No? Nakakaranas ka ng paghihirap sa trabaho, sa school, sa relationship, sa maraming bagay, no? Or finances, or papers na kailangan mo, or anything. No, remember, tandaan mo, you may feel the heat, but you are not alone. God is with you. Yan, napakagandang encouragement. Learning to ponder natin ngayong gabi, the presence of trouble does not mean the absence of God. Hindi ibig sabihin na
nandyan ang hindi kaaya-ayang pangyayari, wala na ang Panginoon. Sometimes we become more aware of God's presence in the furnace than in our comfort. Abay, totoo naman yan. Mas minsan ramdam natin ang Panginoon, no? Sa, sa mga panahon na tayo nahihirapan, kesa sa mga panahon na everything is okay, everything is fine. Di ba? Minsan nakakatakot pag sobrang okay lahat, di ba? Pero sa totoo lang, ah, mas naiintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos kapag dumarating ka sa punto na ikaw ay nahihirapan. So, ang theory into practice natin today, stop asking only. Ngayon, kumbaga, stop asking only about, Lord, when will this end? No? Lord, kailan mo matatapos mamamatay itong fiery furnace? Lord, kailan mo matatapos itong problema ko na to? No? Subukan din natin tanungin ng Panginoon, Lord, what are you teaching me here? How can I recognize your presence in this season? Sa season na mahirap, sa season ng buhay ko na napakahirap, ang tanungin natin sa Panginoon, hindi lamang kailan ba ito matatapos, Lord? Tanungin natin siya, Lord, paano kita marirecognize dito sa season ng buhay ko na nahihirapan ako? Lord, anong tinuturo mo sa akin? Di ba? Spend quiet time in prayer. Do not rush. No? Huwag kang magmadali. Sabi nga, haste make waste. Simply remain in God's presence. No? Kay manatili sa kanyang ah, kapayapaan. Ikay manatili sa kanyang ah, presensya. So takeaway natin ngayong gabi, if God allows the fire, trust that His presence will meet you there. Okay, sa buhay natin, kahit na, alam mo yun, mala Joseph yung nararamdaman, wala ka namang ginawang masama na, biktima ka. Kumbaga, pag inalaw ng Lord yan, asahan mo, darating siya sa gitna ng problema mo at kakatagpuin ka niya doon. So, ano yung mga questions for discussion natin ngayong gabi? No? Pwede kang sumagot ng isa, dalawa, tatlo, apat. No? Kung ano yung feel mong sagutin, okay lang. Pwede mo rin sagutin yan sa pamamagitan ng group chat, ng chat box. No? Number one, have you ever experienced God's presence during a difficult season? Ayan, ganda yan. Why do we sometimes assume that problems mean God has abandoned us? O nga, no, bakit, di ba, sa mga pelikula, mga pasan ko ang daigdig, yung mga ganyan, parang, Lord, ba't mo ako pinapayaan? Di ba? Parang, usually ganun ang tanong ng mga tao, nasaan ka nung kailangan kita, Lord? Mga ganun, di ba? So, naasong agad natin na ang problema galing kay Lord. Di ba? Pero kung titingnan mo, kadalasan yung problema galing sa iyo, di ba? Kaya kami problema dahil sa ginawa mo, consequence ng ginawa mo. Minsan naman problema, hindi wala ka namang kinalaman ginawa ng ibang tao, di ba? Halimbawa, binunggo ka, hindi mo naman kasalanan yun. Pero problema yun sa iyo. Di ba? Papayas kang sakyan or na-hospital ka, whatsoever, di ba? So whatever it is, kasalanan mo, hindi mo kasalanan, di ba? Pero madalas, hindi kasalanan ng Lord o hindi madalas malamang hindi kasalanan ng Lord. 'Di ba? Isang problema ang nakita ko sa Bible na kumbaga inallow ng Lord, challenge niya yung enemy. Iyon nangyari kay Job. 'Di ba? Pero hindi si Lord nagbigay ng boils, hindi si Lord ang nagpa-raid doon sa kanyang mga cattle, no? Hindi. Kumbaga, inallow niya kasi kakatagpuin niya si Job doon sa mga panahon na yun. Number three, what can the fire or mga pagsubok sa buhay teach us about our faith? Yung mga pinagdadaanan natin, ano ba yung pwedeng ituro nito sa ating pananampalataya? And number four, how can we encourage someone who is currently going through a furnace experience? Ayan, discipleship yan, no? Paano tayo magiging discipler o mag-encourage, no? No, sa akin, ako,
more of I just listen kasi pag nagtatanong ako, minsan napapasama di ba? Or kaya nagko-comment ka, di ba? Yung mga ba may nangyaring hindi maganda sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, whatsoever, di ba? Like, may pinagdadaanan siya sa buhay, tapos comment ka ng comment. Kadalasan yung comment mo nakakainis. Hindi nakakatulong, di ba? Ah, sa akin, kung sa number 4, akong tatanungin, how can I encourage someone? Just being there. I mean, listen. Just being there. Di ba? At saka, ako may tendency ako minsan maapektuhan, pero yun ang tinuturo sa akin ng Lord Kumbaga, kumbaga, hindi ka nakaka-encourage pag ikaw mismo naapektuhan ka. Dapat turuan mo yung tao na idalangin at ilapit sa akin lahat ng problema. Okay, let's start with our questions for discussion. Ayan, welcome muna natin yung mga bagong dating. Magandang gabi sa iyo, Kiko, Kuya CJ, Ate Flair, Ate Daisy, Kuya Kiko. Magandang gabi sa inyo. Okay, let's start with sino bang hindi listening mode. So, tingnan natin dito. Allison, listening mode ba si Allison? Good evening sa iyo, Allison. Let's Hello start po. with you. Okay, let's start with you, Allison. Para sa akin po, it's something na napag-usapan din po namin to when we were sharing testimonies. Na at first po, I think it answers 1 and 2 po. Inaasam ko back then is like, bakit ganon? Ba't ako parang nabili ng bullying dahil ba status and so on. Yung easy target ako kasi payatot mo po ako. Medyo blurred So yung they are trying Allison. Allison, sorry. kung walang ginagawa sa Allison, hello medyo po. blur, medyo blurred yung lumalabas. Ilapit mo ng Anaya, konti yung microphone. sorry po, inon po ni Anaya yung earbuds ko. Napunta ko sa earbud. Please don't. Ay po, ayan po. Okay na po. Ayan, malinaw na. Go ahead. Ayan. So those were my questions na and sinisip ko na how come I don't see any justice that God is serving na ako, I'm just minding my business, wala namang tinatapakan tao, tapos how come ganun yung ginagawa sa akin ng mga taong yun, ganun. Yung mga naisip ko. But then, when we were talking about it, I think that was yesterday, napaisip ko po na, God is good. Kasi who would have thought that I've gone through all those bad experience and yet I am still standing now, being able to serve God and acknowledge na it is to build a character na seeks Him and longs for God, na I don't rely on my own strength kasi I've experienced yung lubog and lonely, and me being able to recognize na I'm not lonely. God has been looking after me and it's part of His plan. And now He has prospered me and my family and very blessed. So there's a lot of things to reflect from that po. Yun po yung sa akin po. Thank you po. Amen. Salamat, Allison. And I am one of the witnesses sa life mo na how God has been good to you. Okay, mabasahin muna natin dito yung ating mga nag-chat. Okay, so sabi dito ni ng mga Advento, sabi nila, good evening po, praise report. Thank you for all the blessings and protection ni Lord. Na-bless din kami sa Anastasios to Brother Aldrin in mentoring our young adults to play guitar. Prayer request, praying for a successful Alab retreat this weekend and favor in our workplace na fill lahat ng vacancies. Thank you po. Oh yeah, we're talking about that, no? Ate Mai, Kuya Vince, and hindi pa kasi kayo nakakapasok dun sa waiting room. So pag
pinost namin, ano namin, reviewin nyo na lang yung first part. No, kasi nag-share si na Aldrin doon about how it went well, no, during the time ng kanilang discipleship, at the same time skills training. Okay, Alison May, you're raising your hand. Go ahead. Ano lang po, linawin ko lang po yung about sa ginawa na ko ng hindi maganda. Sa Philippines po yan, hindi po any reason. Yeah. Okay ba? Sige po, sige Of po. course, mga common ano yan mga nangyayari sa school, mga ganun, di ba? Ah, kumbaga, yung ibang mga bata nga sa sobrang nahihirapan sila diyan, no? Umaabot sila sa point na they take their lives, no? So nakakalungkot. So that is something na ano rin, we should pray for our children na nasa school, that the Lord will protect them always, no? Lalo na dun sa mga simpleng bullying, no? Sabi nga, minsan nga may nakita akong classmate ko, nagkaroon kami na reunion, sabi niya sa akin, alam mo, nung elementary tayo, sabi niya, bully ka binubully mo ako, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi bait-bait ko naman So, yun na akala ko sa sarili ko, yun pala, sabi ng classmate ko, hindi, binubully mo ako dun. So, kumbaga, kumbaga, hindi maganda yun. No? Kumbaga, that is something na we should pray about sa ating mga anak. Sabi naman ni PQ, I agree po. Sometimes just being there and listening is more than enough. Sometimes when people add or give unsolicited advice, it makes it harder for the person listening to open up again because it feels like they're not really listening. Oo nga naman. Sometimes people need a listener and a friend, not an advisor. Oo. No, lalo na kapag yung mga advice mo saliwa, di ba? Sabi naman ng mga Mineses, anak ko, number 3 po. Ano ba yung number 3? What can the fire teach us about our faith? Sabi ng mga Mineses, naalala ko po yung sabi ni Peter, yung how the fire tests our faith, which is more precious than gold, and it proves its genuineness. Minsan nakala natin, okay tayo kay Lord or strong ang faith natin until matest yun. Doon napapatunayan kung talagang nagtitiwala tayo sa Panginoon. So I think God allows the fire to purify and strengthen our faith in Him. Yan. Ano yung kanta? Purify my heart. Yung ba yan? Hindi, tama yan. Sabi sa Biblia, gold is being tested by fire. Yan. Kasi sa mga alahero, uh, ang ginto, para matest yung purity, letter F, purity, ay sinasalang sa apoy. Yan, kasi nasi-segregate yung impurities. So, ganun din tayo. Sinasalang sa apoy ang ating puso, pananampalataya, sinasalang sa apoy ang ating mga eksperyensya para maano tayo, maging purified, no? Mas ma-appreciate natin si Lord. Sabi naman ni Kuya CJ na experience ko po yung presence ni God during a difficult situation. Ayan, number 1 naman yung sagot niya. Have you ever experienced God's presence during a difficult season? Specifically, nung nawalan po ako ng work, at first hindi ko po maintindihan at matanggap. Umabot po sa point where I question my abilities and career choice. The Lord taught me to let go and let God. I was able to move on, let go of fear and anger as sa old company, and surrender and trust God. Talagang hindi po ako pinabayaan ng Diyos. At mas dumami po yung blessings na dumating. Amen. May bonus pa. Amen. Okay. Salamat, CJ. Kanina na tayo. Okay. Okay, Anastasios, good evening sa inyo. It's your turn. Yeah. Good evening po. Sa akin po, Pastor, sasagutin ko po yung number 2. Why do we sometimes assume that problems mean God has abandoned us? Kasi po minsan, we think na God has abandoned us kasi feeling natin, pag may problema, ibig sabihin hindi na tayo binibless or ginagabayan.
ibig sabihin mababaw po yung relasyon natin kay God nun, or kaalaman natin about God. Kasi ano po I remember nung namatay po yung dad ko, I was really heartbroken kasi I even cried to God and promised to him na I'll do anything basta mabuhay lang yung dad ko. But namatay pa rin yung dad ko, so I rebelled against God. I even cursed him. Pero in the long now thinking about it, he was, even though ginawa ko yun, he was still faithful, he was still good. And then makita mo na yung big picture na, oh, this is why it had to happen. This is why it happened. And God orchestrated everything for a reason. So, pag nag-mature ka na, nagbasa ka ng Bible, nakikita mo kung paano kumilos si God, then you'll realize, oh, even before, during the Bible, the times ni na David, ni na Joseph, ni na Abraham, lahat ng, God already had a purpose for them. And doon may kita mo na, oh, God has a purpose for me. So I just need to listen and obey and follow His instructions. So yun po, Pastor, yung gusto ko pong share. Thank you po. Amen. Salamat, salamat. Okay. Excuse me. Ayan. Salamat, Anastasios. Okay, punta naman tayo kay Tyron John. Good evening sa iyo, Tyron John. Good evening po. Mhm. For me po, parang have you ever experienced God's presence during a difficult season? Like, like I mentioned po sa alaga, etong current alaga ko po, siya po yung personally, yung pinaka hard case ko po, kahit yung mga supervisors ko, sinasabi na parang, parang mahirap talaga yung case na yun kasi parang parang yung batang yun all over the place. Hmm. So, especially siya yung inassign sa akin, baguhan pa ako, and then may times na sinasaktan niya yung sarili niya. Let's just say. So kumbaga parang ako, nagdasal po talaga ako na parang, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom, anong kailangan kong gawin dito, kasi kumbaga parang um feeling ko nung time na yun, pati supervisors ko hindi rin alam anong gagawin sa batang yun eh. Pero yun nga, like, praise the Lord na may pumasok na may pumasok na bagong supervisor, and then parang mas bumuti ni yung behavior na hindi na siya nagtatantrum tulad dati na sinasaktan yung sarili niya. Pero siya parang kumbaga parang umiiyak na siya, yes, kasi bata. Pero at least hindi niya na sinasaktan yung sarili niya or nakakasira ng gamit as much, hindi tulad dati. So, yun po yung isa sa mga times na kumbaga parang testimony ko na parang like magtiwala lang kasi like God is never late. He always has perfect timing. Amen. So, Salamat. yun po. Salamat, Tyron John, the birthday boy. Good evening sa iyo, Pastor Bong, si Sir Terry. It's your turn. Good evening. Good evening, Pastor. Good evening ulit po sa inyong lahat. Sa amin, Pastor, number 3 kami, tulad nga nung nabanggit kanina, nabasa ninyo, it is through trials na yung faith natin nag-grow and we learn to be rely on God's strength, not on our strength. Without Him, sa akin is nothing is impossible. Kung i-quote nga yung we can do all things through Him who strengthens us. So, awesome. Ikaw, Mami. Copy paste. Ayun lang, Pastor. Copy paste, Pastor. Thank you. Amen. Salamat po, mga Valdez. Okay, good evening sa iyo, Tita Peps. It's your turn. Questions for discussion. Sa akin po, Pastor, siguro, number 2, why do we sometimes assume that problems mean God has abandoned us? Si Lord naman po, hindi naman tayo bibigyan ng problema, hindi natin kaya. Minsan po, ang problem, tayo ang gumagawa. Halimbawa, sa mga ladies, pagka oras ng payday, maraming sale, tatakbo sa sale. Ganyan. Payday yun, alam natin na kailangan natin, dapat i-budget ang salary, pero
tatakbo pa rin sa sale. Ngayon, pagdating ng bayaran, walang pambayad. So, problema. Tapos ipagpipray natin, Lord, sana po magkaroon ng provision, pabayaran ko to ganyan. Walang sagot. Sino ba gumawa ng problema? Di ba po tayo? Pero hindi tayo inabandon ni Lord. So, yun ang sa akin. Thank you. Amen. Salamat po, Tita Peps. Good evening sa inyo, Lola Fe. Good evening, Lola Fe. It's your turn. Good evening. I hope you will get also a good idea from this testimony of mine. I'm answering question number 1. Have you ever experienced God's presence during a difficult season? Yes, of course. I was young at the time, and when I had experienced the power of of God through the Holy Spirit, and also my mom, my family. My mom and I decided to visit my grandma in Negros. And listen to this. My grandma was asthmatic for 69 years. You know, asthma, when it stays long in the body, it's hard to heal it. In fact, it doesn't heal anymore, but it will come on and off. Now, this was considered a difficult time for the family. Why? Because there would not be a day when my grandma would not be attacked by asthma. And then there would be a time also when somebody, when she is in the hospital, when she's in the hospital, somebody would come and forge her signature in order to cheat her, regarding real estate property and so on. And there would not be a day when she would not be attacked every day. And if she did not have strong kinds of medicine, she would have died long time ago. She would not reach an age like that. So, we considered it a difficult time, although she could afford to buy those expensive medications. Now, my mother and I decided to go and pray for her. My grandma was a Christian. In fact, she had read the Bible 2 times already, from Genesis to Revelation. But this time, my mom and I decided to visit her so that we could pray over her, for her healing. And when my mom and I got off what they call this? No, back up. When my mom and I got off from the boat that we rided on, there was hindi pa masyadong doon, noon ang eroplano, 1957. So I heard host of angels, singing a hallelujah song up in the heavens. And while I was walking from the ship, going to the land, I stopped to listen, to be sure that I was not hearing something just like out of myself. But it was a beautiful hallelujah song from above. That was a sign to me that we would be successful in our purpose in visiting my grandma. And listen to this one. While we were going to the house of my grandma, we happened to walk over a hill. And while we were on top of the hill, my mom and I saw swarms of big, big bees, coming toward us. And I knew, while they were approaching us, that we would be stung by all of the swarms of bees. And I was thinking inside, how could my mom and I endure when after all of these bees have stung us? But you know what? They did sting us, my mom and I, but we did not experience, our faces did not swell.
we did not feel headache, signs of being stung, We our blood did not turn hot, circulating in our inside our bodies. We are nothing happened, to us after we were stung. So this is what we call deliverance in the situation, just like our story about Daniel and the rest, they were in the fire, but in that place of what you call this fire, but they were not burnt. They did not even smell smoke. God did not bring them out from the furnace, but God left them in the furnace with him. And they were there, right there, experiencing the bad situation, but nothing wrong happened to them. This is what we call deliverance in the situation. So going back to my mother and I, we were given deliverance in the situation. So we continued our walk. At 7 o'clock that evening, my mom and I prayed over my grandma, for God to heal her from her asthma. You know what? On the following morning, my grandma said to us, I was not attacked by asthma last night, and I felt the power of God working in me. Oh, we were happy about it. Then my grandma said, I'm sure God has healed me. A miracle has happened to me. I believe. Is it okay that I will tell, her grandson, my cousin, for him to dig a deep hole and bury my big box of medication today? And my mom said, let's wait for like a week to be sure that you will not be attacked anymore. So the whole week passed by. There was not a single day when she was attacked. She was 63 or 69 at that time. And so my cousin did the idea. He dug a deep something deep in on the farm and buried that box of medication. And from that time on, she had never been attacked by asthma anymore. From that time on, when she was between 63 and 69 years old, and she went to Jesus Christ at the age of 89. So you see how God really blesses his children who have a strong faith in him. He will deliver them or us, no matter what. We don't give up faith. And God, we know, is always with us, walking with us in that time of testing. Thank you, Pastor. Amen. Salamat po. Lalo, parang we were brought back in time. Okay. But Pastor, I'll never forget that experience because it was the work of the Holy Spirit of God, a deliverance in the situation, and at the same time, a miracle of healing. So there were 2 points, God did not remove the sad situation, but there was deliverance in it. At na-imagine ko po yung 1957 na anong itsura nun habang nagkakwento kayo. Hindi po kasi ako makarelate kasi 1997 po ako pinanganak. Kaya hindi ako makarelate. Biro lang po, biro lang. But maganda ang topic, Pastor? Opo, And maganda po. we know that God is the same yesterday, today, and forever. He never changes. Amen, amen. Mabasahin ko lang po ito, sabi ni Ate Daisy, good evening po sa lahat. For me, yung number, hindi ko makita. Recently, a friend has been going through emotional
Dali lang po. Through emotional, mental, and physical stress. I'm grateful and worried at the same time na ako lang yung trusted niya to talk about. Yung pag-listen and being there for my friend, I believe is helping a lot. Kasi medyo light na yung mga pinagsasabi niya and I feel he somehow took my thoughts na just be still at si Lord na ang mag-handle lahat ng troubles mo. Kasi He promised us that call unto Him and He will hear and answer our prayers in His perfect time. Yun lang ang nasabi ko while listening as I don't want to side anyone kasi one side lang narinig ko. The Lord is good and faithful. He will never leave us. Na-comfort naman siya. Yun lang po. Thank you. Thank you po, Ate Daisy. Sabi ng mga Adventos, number 1 po, yung sasagutin namin, we have experienced God's presence so many times po sa lahat ng struggles namin as a family, sa health, battles, financial problems, especially nung nag-uumpisa pa lang po kami dito sa Amerika. We know the Lord has been so faithful at hindi niya po kami pinabayaan. He promised He will never leave us nor forsake us. Patuloy lang po tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Amen. Sabi naman ni Ate Malen, what a glorious experience. Thank you for sharing, Tita Fe. Amen. Amen. Ayan si Ate Malen, makaka-relate siyan kasi 1957 buhay na siya. Okay, sa'yo. 56 naman, Pastor. 56 na. Pero Pastor, hindi maganda ang pagka-explain ko kasi divided ang aking thoughts dito sa bagong sa namin dito sa Pilipinas. Hindi, especially my mind is is not well focused. Yeah, But enjoy. maganda, Pastor, ang experience na yon talaga. I do not forget it. Amen. Enjoy the reunion, Lola Faye. Nandiyan yung mga apo nyo, sila Dave, sila Rose. So, enjoy nyo yung kanilang presence dyan have fun with the family. Good evening sa iyo, Ate Flair. Last but not the least. Ayan. Questions for discussion. Yeah, good evening po sa lahat. Gusto ko po answer yung number 2 na lang. Why do we sometimes assume that problems mean God has abandoned us? Kasi po, we think of our relationship with God as transactional. Meaning, if If I am good, God is good to me. If I am bad, God is punishing me with my problems. Parang ganun. Unconsciously, we grew up na parang parent natin si God na pag may ginawa tayong mali, may problema. Pero sometimes problems just come. Then when we are suffering, we usually isolate ourselves. Tayo yung nag-isolate sa sarili natin, pero that doesn't mean that God is away or has abandoned us. Yung feeling natin of being alone, we project it to God na ang God ang lumalayo, pero eventually ikaw tong lumalayo. So again, so sometimes when we are suffering, we feel that we are alone because ang God kasi, ako based on my experience, pagka may problema tayo, God is silent, and that silence also means love. Love in a silent, assuring way. Parang ang tingin ko kasi sa God, He is mature enough that during your time of problem, He doesn't have to be loud. Parang yun yung nakilala kong character ni God as I mature in the Lord also. Na yung love niya, hindi kailangang maingay kapag may problema ka. Hindi siya ganun eh. Parang yun yung na-discover ko sa Lord as I mature in faith. And then we also have to remember that even great men of faith, dumaan din sa questions na, why God, no? Ba't mo ko iniwan? David said that. Si Job, ginawa niya naman ang lahat. He was a righteous man. But still, no, ang daming problems na dumating sa kanya na binigay ni Satan. Inalaw pa ng Lord. Now, sometimes the ways of God are not our ways. And that's why sometimes when we have problems, we feel that God has abandoned us. But He will not leave us. No, katulad dun sa Shadrach, Meshach, and Abednego, yung sa Isaiah ata yun na, if you walk through the fire, I will be there.
you'll not, no way, be burned. So, ganon ka-faithful ang God natin. If we go through problems, He will be with us. Surely He would be with us. He will never leave us. Yan lang po. Thank you po. Ganda naman nun. Tsaka hindi ba sabi, ano ba yun? Ilay-ilay sa Bastini, di ba yung Lord, Lord, why have you forsaken me? Even si Jesus, di ba? Tinanong niya rin. Amen. Si Jesus. Nahirapan siya kasi physically, tao siya. Part man, part God. So, yung part man niya, umaangal, di ba? Kasi masakit di ba? So, ganun talaga pag nagsasaktan tayo. Pero gusto ko yung perspective mo na ah, transactional nga naman na kadalasan ang tingin ng tao sa Lord. Kapag everything is okay, ay bait-bait talaga ni Lord. Praise the Lord, di ba? Pagka naman hindi maganda ang nangyayari, kadalasan, it's either sisihin natin si Lord, di ba? Kagaya nung experience si Aldrin, yung namatay yung dad niya, sinisihan si Lord, di ba? Or sisihin natin yung sarili natin, ako, pinaparusahan ako ni Lord, di ba? Kumbaga, ah, importante na maintindihan natin si Lord. So kung sino yung gusto niyang ipaintindi na sino siya, hindi yung gagawa tayo ng ibabox natin siya sa isang klase ng imahe na tayo lang nakakaintindi. At saka yung sinasabi na, di ba si Shadrach, Meshach, and Abednego ipinasok sa fiery furnace at hindi sila iniwan ng Panginoon. Hindi naman sila tumakbo palayo sa fiery furnace. Ano? Willingly, pumasok sila. Di ba? Alam nila, kakatagpuin sila ng Panginoon. Tayo, pagka may fiery furnace sa buhay, no? Ako, sa experience ko, ang una kong gagawin, pag meron ako nagawang kasalanan, or parang nahiya ako sa Lord, or parang nagigilty ako, or parang sama ng pakiramdam ko, una kong gagawin talaga, hindi ako mag-church. Sabay tatanungin ko, Lord, ba't ang layo-layo mo? Di ba? Parang kabaliwan ng experience ko nung ako yung mga immature pang Christian. 'Di ba? Ako yung lumayo, pero tatanungin ko, ba't ang layo-layo mo, Lord? Di kita maramdaman. Ako yung lumayo 'Di ba? Yung kasi yung unang reaction ko lagi, magtatampo ako sa pastor namin, magtatampo ako sa church, hindi ako magcha-church. Pero kasalanan ko yung may ginawa akong mali. May kasalanan ako na ako lang yung nakakaalam. 'Di ba? So, project ko yung kasalanan ko sa ibang tao. Ayan, bilang pastor ako kadalasan biktima ako niyan na napo-project sa akin yung kasalanan ng ibang tao. Halimbawa, may ginawa kang kasalanan mali. Ang gagawin mo, ipo-project mo sa pastor. Aawayin mo yung pastor para somehow you feel better kasi meron ka ng rason para hindi mag-church kasi kaaway mo na yung pastor. Tapos tatanungin mo ngayon yung Panginoon pag-uwi mo, bakit ang layo-layo mo, Lord? Ikaw yung lumayo Never ka naman iniwan ng Panginoon Willing siyang samahan ka dyan sa fiery furnace mo at willing siyang patawarin ka. Lumapit ka lang. Kaya ang matalinong tao, ang taong full of wisdom, sa panahon ng pagkakasala, mag-a-altar call. Kaya wag natin isang tabi lang ang altar call. Napaka-importante nun Kaya pansin nyo, tuwing linggo, may mga simbahan, wala namang altar call pag linggo tayo, linggo-linggo, open yung altar. Pwede kang umiyak. Pwede kang magpa-pray. Di ba? Kasi kailangan natin yan Ang tao na may wisdom, the more ka nagkakamali, the more ka lumapit sa Panginoon. Kumbaga magkaroon ka ng humility, humble heart, lapit mo. Lord, sorry, pasensya na po, patawarin niyo po. Kahit paulit-ulit, okay lang sa Panginoon yan. Naintindihan ka niya. Kasi siya gumawa sa iyo Naintindihan ka niya. Hanggang sa maiayos niya ay yung puso mo. At maramdaman mo yung kapatawaran at di mo na masasabi na, Lord, ba't ang layo mo? Di ba? Yun na nga kasi unang-unang gagawin mo. May ginawang kasalanan. Wala naman nakakaalam. Ikaw lang nakakaalam. Tapos, project mo, hindi na ako mag-church. Hanapin ka ng mga taga-church. Even yung pastor, te-text ka, kamusta ka na? Hindi ka nakikita. Aawayin mo ngayon yung pastor. Di ba? Tapos, hindi ka na mag-church. Tapos sabihin mo, Lord, ba't ang layo mo? Ano, di ba? Parang, buti hindi tayo sinasagot ni Lord, ba't ang labo mo? Ikaw yung lumayo tapos ako yung sinisisi mo, di ba? Parang dapat, mas lumapit tayo. Ayan, mas lumapit tayo sa Panginoon. Kasi sa pagkakamali natin, doon tayo nag-grow, doon tayo lumalago.
no? So, doon tayo nate-test yung purity natin. So, huwag tayong lumalayo, lalo tayong lumapit, lalo tayong lumapit. So, kapag may mga tao may problema, laging ang cliche man pakinggan, imbitahin mo sa church. Kasi you'll never know how the Lord will work pag nasa church siya. You'll never know. 'Di ba? Hindi mo masasabi. 'Di ba? There are lots of people sa church minsan, parang, balik na 'to ng balik, 'di ba? Kasi minsan iniisip natin parang, one time lang 'to, dadaan lang 'to. Kasi lagi naman gano'n sa church, meron darating, aalis, 'di ba? Pero mapapansin mo yung mga tao na, balik na 'to ng balik, ibig sabihin nagsisik talaga sila sa Panginoon at ginagamit yung ministry natin. So, huwag tayong manghihinawa na mag-imbita kasi hindi naman ikaw ang Holy Spirit, sagot ng Holy Spirit ma-born na ganyan tao, 'di ba? At saka tayo 'pag nakikitaan tayo ng katamlayan, di gagayahin tayo, 'di ba? So, dapat masigasig tayo sa ating pananampalataya, lagi tayong full of life, laging may ngiti, 'no? 'Pag wini-welcome natin yung mga tao, nakangiti, naka-smile, lagi natin binabati, niyayakap, yung they feel welcome kasi ikaw ang hands and feet of Jesus. Nire-represent mo siya, 'di ba? Isipin mo pagpasok pa lang lulugo-lugo ka na, 'di ba? Invite mo dito sa prayer, tara sama ka sa'min sa prayer namin." Ikaw mismo lulugo-lugo, ay hindi ka kakakitaan ng tamang ehemplo. Kumbaga, dapat tayo, nagdadala sa Panginoon sa pamamagitan kung ano yung nararamdaman at nararanasan natin sa Panginoon. Ayan. Thank you, Flair, 'no, napakaganda naman ng iyong shinare. Okay, tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na 'to, sa lahat po ng mga natututunan namin sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na umaruga sa amin. Lord, inihiling namin sa inyo yung vast understanding kasi napaka-koletsing namin minsan, eh. May mga pagkakataon na paulit-ulit kami sa mga ginagawa naming mali at, nagpapasalamat kami sa faithfulness niyo na kahit minsan hindi naman kami faithful sa inyo. Thank you for your faithfulness, yung goodness niyo nire-renew niyo tuwing umaga. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa kapangyarihan niyo as you work in us. Natututo po kami at, alam po namin lahat ng natututunan namin sa inyo ay i i-a-apply namin din, na itutulong namin sa ibang tao na kung saan nais niyo na marami pa pong makakilala sa inyo. Kagaya ng pagkakakilala namin sa inyo, nawa'y patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakasala namin, yung mga naiisip naming di maganda, lalo na sa ibang tao, nasasabi naming di maganda sa mga bagay-bagay, sa politika, sa gobyerno, sa mga ibang tao o kahit kanino pa man, even sa inyo na hindi namin hindi mga bagay na hindi magandang sabihin. Yung mga nagawa namin lalong-lalo na yung mga aksyon na na medyo ikinalulungkot niyo dahil ginawa namin. Panginoon, humingi po kami ng tawad. Alam niyo po ang bawat puso ng mga tao na nagmamahal sa inyo ngayon mula sa LA Philnas. Alam niyo po yung mga pagkakasala namin. Dalangin ko na katagpuin niyo po ang bawat puso ng isa at, patawarin po kami sa pagkakataong ito. Dalangin ko, Panginoon, na puspusin niyo kami ng banal niyong Espiritu, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pamumuhay at, mag-ilaw kami para sa inyo. Maging asin at ilaw kami, Panginoon, sa workplace, sa school, sa mga kapitbahay namin, sa mga kamag-anak namin, even sa Pilipinas, nakatanghod po sila at nanonood kung paano kami namumuhay. Dalangin namin na ma-represent ka namin ng tama. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga pasasalamat namin sa inyo sa lahat ng mga ginawa niyo, binigay niyo na napakaraming blessing sa amin mula kahapon at sa mga nakaraang linggo, buwan, taon at buhay namin. Salamat din, Panginoon, sa ngayong araw na 'to, ang mga blessings na natatanggap namin at patuloy namin matatanggap mula bukas hanggang kinabukasan. Sa future namin, Panginoon, ikaw ang may hawak, bahala na po kayo sa amin, sa inyo lang kami nagtitiwala. Tinataas din namin, Panginoon, ang mga sumusunod na panalangin na hinihiling po ng inyong mga anak. Panginoon, si Kuya George Bondok ay,
mag-undergo, Panginoon, ng stent. Meron pong bara sa kanyang sistema. Dalangin namin na kayo po ang magpaluwag nito, bigyan niyo ng wisdom yung mga doctors and nurses sa mag-opera sa kanya at makabalik po siya sa tama niyang pangangatawan. We pray, Lord God, kay Anita Carlos, yung nanay ni Sister Minnie, Panginoon, na tanggalin niyo yung pain sa kanyang gums at pagalingin niyo po siya sa kanyang stroke. We pray, Lord God, si Pastor Sunday na mag-undergo sa surgery sa this coming end of the month. We pray, Lord God, for complete healing from cancer. Also, we lift up to you si Mami Leonila, Lord God. Nagkaroon po siya ng aksidente, nadulas po siya, Panginoon, at you heal the broken bones and heal, Lord God, fast healing sa kanya, mahabang buhay. At i-heal niyo rin, Panginoon, yung mga nalulungkot na puso ng ng kanyang mga anak dahil sa naging kalagayan niya na sa kalunos-lunos na naging nangyari sa kanya. We pray, Lord God, kay Lola Fe, tanggalin niyo, Panginoon, yung mga kidney stones, Panginoon. We pray, Lord God, na mawala po yung inflammation ng kanyang liver in Jesus' name. Lord, we lift up to you yung eczema, yung rashes, at magiging vaccination ni Caleb. Maging okay lahat, Panginoon, maklear lahat yung skin niya. We also lift up to you yung frozen right shoulder. Maging maayos, Panginoon, ni Tita Pepot, at saka yung mammogram niya ay maging okay, Panginoon. Ganun din si Hazel, Panginoon, na magkakaroon ng surgery sa kanyang throat. Mabilis pong gumaling, maging successful ang surgery, at makakanta at makapagturo siya ulit. We pray, Lord God, kay David na nagbe-birthday ngayon. Ganun din, Panginoon, si Giselle at saka si Jasmine na magbe-birthday bukas. We pray, Lord God, na kayo po, Panginoon, ang magpala sa kanila. We also pray for Kuya Vince na yung kanyang infusion na maging successful, Lord God, maging okay ang lahat. Makalakad muli si Kuya Pat na anak ni Kuya John, Noel, and Ate Susan, makalakad po silang muli. Si Ate Eva, Panginoon, na mawala yung lump, Panginoon, and complete healing kay Ate Malin at kay Ate Mai. We also pray, Lord God, kay Daddy Tony na maging maayos yung kanyang kidney at maging religiously mainom niya yung gamot niya at makapag-religiously ay makapag-dialysis din po siya para mas mabilis ang kanyang recovery. We pray, Lord God, na safe travel kay Zoe pabalik sa LA. Ganun din ng Sir Dida family mula sa San Francisco. We also pray sa Narciso na papuntang Louisiana, Panginoon, babakasyon at kayo po ang mag-ingat sa kanila at ma-refresh po sila sa kanilang bakasyon. We also pray for the bar exam of PQ. We pray, Lord God, na positive at you set, Panginoon, yung life niya, Panginoon, in accordance to your will. And we pray, Lord God, na maalala niya lahat ng nire-review niya, Panginoon. We pray, Lord God, for me, for CJ, for Tyrone, Panginoon, yung aming application na N400, maging successful at i-approve niya, Panginoon. We pray, Lord God, na magkaroon ng bagong work si Janelle. We pray, Lord God, si Tyrone, na yung safety sa kanyang workplace, yung mga incidents sa clients, Panginoon, ma-minimize or ma-zero out. We pray for school, Panginoon, na maging maayos, Panginoon. We also pray for Allison sa kanyang needs, sa kanyang financial aid. And we pray for the Acostas, sina Ate Rose, Kuya Dave, yung mga bata na magkaroon ng adjustment sa kanilang pagstay doon permanently. Maka-adjust sila, Panginoon, sa weather, sa situation, sa school, lalo na yung mga babalik ng school sa panahon na to. We also pray, Panginoon, sa Alab Young Adults, katagpuin nyo sa retreat na to, yung mga young adults namin, Lord God. Kayo rin na magdala, Panginoon, ng mga young adults doon. It doesn't mean di sila nakaregister, Panginoon, ay uli na ang lahat. We pray, Lord God, na hipuin mo yung puso nila, hipuin mo yung mga puso ng mga tao na pwedeng makapagpadala sa kanila doon. At katagpuin nyo sila, Panginoon. Paiyakin nyo sila doon. Yakapin nyo sila doon. Patawarin nyo sila doon. At i-refresh nyo sila doon, Panginoon. Para po makilala nila kayo, Panginoon. You wanna invest, Lord God, sa buhay ng mga bata na to. Dahil in the next years to come, magpapamilya po sila at magbubunga po sila sa panibagong generation, Panginoon. We pray, Lord God, na magtanim po kayo ng salita at encouragement sa puso nila.
We pray for the upcoming Synod Kids, BVS. Dalangin namin na maging successful to. Maraming mag-volunteer, maraming Panginoon na umattend ng mga bata at maging safe, Panginoon, yung VBS. We also pray, Lord God, for the Spring Family Camp next year, 31st General Assembly next year, at next year yung aming pangatlong mission trip sa Bicol, Panginoon. We pray, Lord God, na ihanda niyo yung mga puso ngayon pa lamang ng mga makikinig ng leadership training, ng team building, ng work ethics and everything. We pray, Lord God, na maging successful to kagaya ng first and second. We pray, Lord God, na kayo po magpala at mag-provide ng mga pangailangan, na maging safe yung pagbiyahe, Panginoon. At piliin niyo, Panginoon, yung mga tamang tao, Panginoon, na pupunta doon para po ihandaan yung mga puso nila para po sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na binibigay niyo sa amin kagaya nito. Malaya po kami nakapanalangin para po sa kabutihan namin at mapalapit lalo sa inyo. In Jesus' name, amen. You may now start praying. Kung meron pa po kayong nalimutan, meron nililid sa inyong Panginoon na ipag-pray, huwag po tayo mahiya. Bibigyan po namin kayo ng 30 seconds. After 30 seconds, wala po nagsalita, si Pastor Bert na po magka-close. Lord, you've said that in the midst of two or more people gathered together, you are with us. Lord, I pray for Brother Willie Matulak, whose sister passed away in a very sad situation right now. She's only 52 years old, very young, and she's blind too. And that's a younger sister of our brother Willie Matulak, who once in a while attends LA Philnas too, but not consistently. But he's our brother in faith, Lord. We pray, Lord, that you give him a safe passage to Manila. Give him peace of mind, calm his heart, calm his nerves, provide his needs and his family's needs in Batangas, Lord. We ask you, Lord, that you will continue to be with him in this very difficult time in his life. He has a very good relationship with his sister, and it's really hurting him a lot. And we pray, Lord, that you will lift up his heart to you, that he will know that there is a God who can make everything beautiful, even without the physical presence of his sister. And we ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito muli, Panginoon, sa aming pag-ayuno at pagdalangin. Kami po'y umaasa, Panginoon, at may katiyakan na lahat ng aming naidalangin, O Diyos, sa inyong mayamang trono ng iyong biyaya. Ito'y may kasagutan na, Panginoon, at nagpapasalamat na kami. Sa aming pamamahinga, muli, Panginoon, ayan mo, O Diyos, na iparanas mo ang iyong lubos na mayamang biyaya sa bawat isa at sa pamilya namin kinabibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Alright, buksan na po natin ating mga bintana at tayo po ay magpipicture-picture na. Ayan. Ayan. Ayusin lang natin to. Ayan. 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 Pasensya na po. Pasensya na po. Pasensya na po. Nakaiga. Ayan. Yeah. Masakit po yung tuhod. Yeah. Batang-bata. Masakit na po yung tuhod. Batang-bata, masakit ang tuhod. Batang-bata pa si Pastor, masakit na ang tuhod. Bigla po, Pastor. Bigla pong sumakit yung tuhod niya, Pastor. Hoping sa pagpunta sa bundok makapag-drive ako. Nahawa ka ata sa tuhod ko, Pastor. Okay. Ayan, ako, nag-freeze ata ako. At the count of 3.
1, 2, 3, and smile. Hello, hello, hello. Mukhang nag-freeze ata ako.